kapatid, doon po sa Baguio City, ano po, ito ho sa may city proper po mismo, actually, pati ho yung mga kalsada, papanik po ng Baguio, ay kitang-kita yung napakaraming landslide. May mga unreported na mga lugar po sa Benguet na gumuho ang lupa. At ilan pong alamin muna ang sitwasyon po ng ating mga magbubukid roon sa pamamagitan po ni Ma'am Agot Balanoy, ang spokesperson po ng League of Associations at La Trinidad Vegetable Trading Areas Incorporated dyan po sa La Trinidad sa Benguet. Agot, magandang umaga. Magandang umaga po sir sa inyo at kay DJ Chat sa mga listeners po natin. Agot, hanggang ngayon ba naulan pa niya sa Benguet? Yes po sir, hindi po tumitigil. Like titigil po ng 30 minutes tapos yan na naman yung malakas na buhos ng ulan o ulan for 15 to 20 minutes, titigil na naman tapos bubuhos na naman yung ulan. Ganun po yung sitwasyon dito sir. Oo. Dito muna tayo sa trading post. Kumusta doon? Ano ba ngayon? Meron pa rin nangyayaring trading? Meron ba mga dumarating na gulay? Meron pa rin po sir kasi yung Halsema Highway naman po natin ay open close naman siya. So may mga katulad po ng sinabi nyo, marami po yung mga unreported na mga landslides pero nabubuksan naman. So usually they make sure na one way passable para lang makarating yung mga gulay po natin. Tapos sa mga barangay roads po, mga bayanihan na po ang gumagawa dun para mabuksan. Oo nga. So far ngayon, ano ang mga uri ng pananim ng ating mga vegetable farmers dyan ang mostly affected ngayon, Agot? Anong report ng inyong mga miyembro? Usually po itong mga root crops like carrots and patatas kasi wala pong masyadong hangin pero yung ulan ang medyo mabigat kaya saturated po yung gardens, yung mga farms dito kaya nalulusaw na po yung mga root crops natin. So yung repolyo, yung wombok, sa kanila, mahina din po yung klase nila kasi yun nga po, laging basa. So madali siyang malusaw. Pero yung mga bagong pananim na repolyo at mga wombok, may pag-asa po yun na magtutuloy compared po doon sa carrots at saka sa patatas na mga root crops kasi yun nga po sabi ko, masyadong kumbaga saturated na po yung mga farms dito dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Oo. So ngayon... Yung mga broccoli po... Go ahead. Yung broccoli po, pangit po yung broccoli namin. Halos lahat ng mga gulay po, basa, maputik yung mga root crops, especially yung mga carrots. So yung mga patatas lang, yung may mga kumbaga na imbak nila na patatas kasi mataas yung capacity ng patatas na maimbak. Kaya yun lang yung mga dry. Pero halos lahat po ng mga gulay dito ay basa at very low po sa quality. In a sense na madali po siyang malusaw. Sa ngayon, ang presyuhan nito sa trading post, kumusta naman? Since Typhoon Emong, nag-improve naman po yung presyo. Pero basically, kung bakit nag-improve yung presyo, yun nga, hindi nakakapag-harvest ng sabay-sabay yung mga farmers. Kung yung mga medyo pag natikil lang ng konti, tsaka sila makakapag-harvest. So, yung carrots, may isang araw lang na umabot ng 200 pesos per kilo, yung big. Pero yun po, after lunch, bumalik na sa 80 pesos, 100. Sa ngayon po, sa araw po na ito, 30 to 60 pesos na lang po yung carrot. Tapos yung patatas natin, 42 ang pinakamataas, pero may 30 pesos po per kilo niyan. Sa wombok, 30 to 45 pesos. Tapos sa repolyo, 15 to 25 pesos po. Yan po ang presyohan natin ngayon sa mga basic na gulay. Yung broccoli, ganun din po, 30 to 50 yung presyohan. So matumal po, lalo na sa mga buyers coming from Metro Manila kasi baha daw pa rin dyan. So hindi sila masyadong makapag-display. Walang masyadong mga buyers na pumupunta, consumers na pumupunta sa palengke kasi nga po baha. So yung mga area lang po na provinces, other provinces like Batangas kasi umaaraw daw doon, sila po yung okay, yung normal yung pagpo-purchase. Pero yung mga Manila buyers po natin, controlled po yung volume nila. Kaya medyo matumal po yung
bilihan sa ngayon. Oo, may report sa Marcos Highway na nagkaroon ng mga pagguho eh. Ano ba ang report nyo? Nakakatawid ba papunta ng gamit ng Marcos Highway all the way dyan sa La Trinidad? Yes po naman, kasi possible po, may, kumbaga, isang lane po yung nakuha nung landslide. So, no, yung nag-cave in yung foundation. Pero may, ano pa naman, may almost 2 lanes pa naman na pwedeng daanan ng mga sasakyan. Pero yun nga lang, because of this continuous rain, nakakatakot bumiyahe. Yung bang baha dyan sa strawberry farm, humupa na ba siya? Kasi nakita natin yung pinakahuling visuals nito, akala mo ilog na eh. Oo. Humupa naman na po, pero siyempre wala na. Sira-sira na yung mga farm na nasubmerge nung tubig. Kaya lalo na po yung mga green ice, mga lettuce, yung strawberry wala rin. Pero at least yun pwede pang i-recycle yun para gawing bini uli, itatanim uli. Pero yung lettuce, yung green ice, wala na talaga. Basura na po yun. Oo. Sige. So, sa ngayon nga, sabi mo, no, matumal din sa Metro Manila kasi nga yung mga tao, binabaha pa rin kami dito. May mga parts na hindi ka makapamalengke. Ano ang pangitain natin dito sa presyuhan ng gulay diyan sa trading post? Meron bang mga magbabaksak ng sapilitan kahit na hindi maganda yung produkto tapos may bibihirang pumapanik? Yung mga on the side of the farmers po, sir, ngayon na kahit hindi pa masyadong matured yung mga pananim nila, lalo na say for example sa patatas, wala nang pag-asang po yun, mag-improve yung root crops. So they have to harvest kahit na mura pa lang siya para lang may mabenta. So pati po yung mga repolyo at wombok, kesa yung laging basta may pwede na, iha-harvest na. May mga buyers pa rin po naman coming from other provinces. Meron pa rin pong Manila, hindi naman pwedeng mawala. Pero yun nga lang, controlled po yung pamimili nila, lalo na sa volume. Dahil dun nga sa sinabi natin kanina na baha dyan sa Metro Manila. So we are expecting na baka tong presyohan po na to, yung nasabi ko po, it will run for a few days. Pero pag tumila po ang ulan dito at makapag-harvest ng sabay-sabay na yung mga farmer, baka bababa po ito. Okay, sige po. So antabay kami, no? Sana nga humupa na itong ulan para mas maging mabilis yung clearing operations at yung mga yung mga nasalanta kasi pati yung mga flower farmers natin diyan ala na eh. Sayang na lahat. Ang balita ko, ang daming mga nagtatanim ng bulaklak na wala na. Kasi ilang araw nang tuloy-tuloy ang sira ng kanilang mga pananim. Opo sir, sa mga bulaklak po, ang nakaka-survive lang dyan, yung matibay ang greenhouse. Yun lang po yung mga nakaka-survive. Pero pag sa yung mga open field po, wala na. Durug-durug po yung mga bulaklak nila. Hindi pa nga sila nakakabawi kasi bagsak po ang presyo nitong past month. Past 2 months talagang mahina po ang bentahan ng bulaklak. Tapos ganito pa. Kaya I hope we are expecting on behalf of the farmers and the vegetable industry, we are hoping for a good plan or sana na mababanggit sa SONA ni Presidente. While sa national, meron na po kaming nakitang movement sa paghuli sa mga smuggled na mga gulay. Sana pagtingin pa kasi yung mga nakikita namin na volume, konti lang po yun dun sa napapabalita sa amin dito na volume ng dumarating ng mga imported na smuggled. And we hope may clear po na program na babanggitin sa SONA para sa mga farmers po, yung constructive po na that will develop or help the farmer compete with these imported vegetables. Yan ang inyong inaasahan sa panig ng ating vegetable farmers in Benguet, no? Na mabanggit ng Pangulo ang kanilang programa para tulungan kayo at saka masawata itong smuggling. Nabanggit mo yan, very good, Agot, naalala ko tuloy, bago na ngayon ang Customs Commissioner. Baka meron kayong mga informasyon na makakalap. Ito ngayon, subukan natin siya, ha?
kasi nangangako siya ng aksyon dito. Pag meron kayong informasyon, huwag na natin i-broadcast yan. Bigay nyo sa amin, ibibigay natin dito kay Commissioner para aksyonan ito. At subukan natin ang kanyang ipinapangakong ang galing at kanyang sinseridad na sawatain itong problema sa smuggling, Agot. Okay po sir, we will do it po. Opo, sige. Abangan namin itong ating ugnayan tungkol dyan. Salamat na marami, Agot, at mag-iingat kayo. Keep us posted sa inyong sitwasyon dyan. Salamat, Agot. Thank you very much din po sir. Opo, salamat.